So ito yung part 2 natin, no? Subukan natin yung gantong way kung mas maganda, no? So punta tayo sa types of security guard forces. Iba't ibang klase po kasi ang security guard forces, no? Yung company guard forces, ito yung mga gwardiya na direct ang nagpapasahod sa kanila yung kumpanya. So ito yung ito yung malaki yung kanilang benepisyo kaysa dun sa mga nasa security agency services. So yan yung company guard forces. Next, ulitin ko direct employed sila sa company as security guard. Kung ano yung benepisyo ng mga regular employee, benepisyo nila din yun. Diba? So, makikita nyo yung company guard forces sa malalaking kumpanya. Ba? Sila ngayon yung nagiging officer doon sa mga contracted guards nila. Yun yung security agency forces. Security agency forces, ang kakontrata ng kliyente ng mga kumpanya ay yung agency. Na siya ang magbibigay ng security services sa company. Bakit ba itong mga company hindi na lang mag-recruit ng rekta na empleyado nila? Kasi matrabaho kasi. Isipin mo bilang isang empleyado mo, ikaw magbigay ng SS lahat kung ano ang benepisyo ng empleyado, lahat ng empleyado mo, benepisyo din nila. So, para sa kanila, mas mainam na kumontrata sila, makipagkontrata sila sa agency na yung magbigay ng uniforme ng mga guardian nila, and so on and so forth. So, yun yung tinatawag nating security agency forces. So, makikita nyo, ano ba yung mga security member ng security agency forces? Yan yung mga guardian na mayroong mga patches na PADPAW, no? Yung asosasyon ng mga security agencies. Next naman, government guard forces. Ano yun naman yung mga government guard forces? So, empleyado ka ng gobyerno, ang plantilya mo o ang title mo ay security guard. Rekta ka, sumasahod ka sa gobyerno bilang isang security guard na nagbabantay ka sa mga government offices. So, tatlo yan, no? Next, yung katangian ng isang security guard. Dapat alerto. Snappy. Mabilis ang galawan, judgment, tamang desisyon sa isang sitwasyon kung saan siya naroon. Halimbawa, may magnanakaw, nakita kang magnanakaw na pumasok sa iwar mo, anong gagawin mo? Diba? Meron kang confidence na gawin yung trabaho mo bilang isang gwardiya. Diba? Kakayanan mo, physical na kakayanan, tactfulness, yung desisyon natin, then yung self-control. Tandaan niyo yung trabaho tayo, hindi dapat maapektuhan ng ating emotion, yung ating pag-exercise ng ating trabaho. So, ganun din yan naman sa security supervisor. So, makikita nyo naman, babasahin nyo na lang kung ano yung mga naidagdag. Ang pagkaiba lang ng general na pagkaiba ng security guard sa security officer, supervisor, syempre, security supervisor is a leader. Leader siya. Na siya yung sinusunod ng mga tauhan niya. Dapat meron siyang kakayanan bilang isang leader to lead his men. Diba? Kaya niyang turuan yung kanyang mga tao. So, nandyan yan. And then, sa basic qualification of security guards, i-highlight ko lang yung number 4, no? Bakit yung nakalagay sa 54 Republic Act 5487, no? Republic Act 5487, nakalagay doon 18 years old and above but not more than 50 years old. Bakit dito sa bago ay he must at least 21 years old? Ito ay sa kadahilanan nung sa bagong firearms law, batas sa firearm Republic Act 10591, I guess kung tama ako, nakasaad kasi doon na hindi na sila magbibigay ng LTAP, license to possess firearms, doon sa mga hindi bababa sa
21 anyos. Kaya syempre, gwardiya ka, hawak ka ng firearms. So, yan yung isang medyo highlight dyan. Pero pag-uusapan pa rin natin as we go to the pagpunta natin dun sa Batas Republic Act 54887. So, yung 11 General Orders ng Gwardiya. Ano ba yung 11 General Orders? Tandaan nyo yung itong 11 General Orders ng Security Guard ay base po ito sa 11 General Orders ng military police ng mga sundalo. Diba? Kaya may mga terms dito na pag ini-interpret natin, no? Mayroong sariling interpretation dun sa security. Pero dapat ibase din natin na ayon sa ating pinagkopyahan, diba? Na 11 General Orders ng mga military police, yung mga nagbabantay sa kampo. Diba? So una, to take charge of the post and all company properties in view and protect or preserve the same with utmost diligence. So, mga kasama, pag kayo ay nag-research ng 11 General Orders, tingnan nyo po na ito yung para sa gwardiya. Yung bago. Yung bago. Amended na 11 General Orders para sa gwardiya. Baka ang makuha po ninyo na 11 General Orders ay yung para sa military. Magkakamali kayo doon, no? Pero halos parehas pa rin. Kaya lang, yung General Orders, 11 General Orders ng military ay malawak yung sakop. Ang pinag-uusapan ay about military operations. Dito ay sa company. Diba? Company. Yung binabantayan mo bilang gwardiya sa kliyente, sa kumpanya na kung saan kakontrata ng amo mo. Diba? So, isang number 1 na General Orders ay sabi niya ay bantayan ko yung pwesto ko ito. Lahat ng pagmay-may-ari ng kumpanya na aking abot tanaw. Diba? Babantayan ko ito sa abot ng aking makakaya. Diba? So, yan yung una. Kaya bilang isang gwardiya, huwag kang patulog-tulog. Diba? Next, to walk during tour of duty in a military manner. Snappy, ibig sabihin, snappy, no? Keeping always on the alert and observe everything that takes place within sight or hearing. Diba? Nanakawan ka. O bakit ang lapit-lapit sa'yo? Diba? Wala akong nakita, sir eh. Kahit paano narinig mo dapat, diba? So, hindi lang yung nakikita natin, kasama yung naririnig natin. Dapat maging alerto tayo sa mga naririnig natin. May naririnig ka ng naglalagari. Hindi mo pinapansin, yun pala nilalagari na yung bakal. Nakawan na yung binabantayan mong establishmento. Diba? May nagkakagulo, may humingi ng tulong. Sabi ang dadahilan mo, hindi mo nakita. Diba? Within sight or hearing. Diba? Observe mo lahat yun. Diba? To report all violations of orders he instructed to enforce. Bilang isang gwardiya, no? Na-deploy ka, alam mo kung ano yung duties and responsibilities mo sa post mo. Diba? At dapat i-enforce mo yung mga yun. Ha? Repeat all calls from post more distant from the guardhouse he is stationed. Ano ibig sabihin yung repeat all calls from post? Diba? I-relay mo. Diba? Halimbawa, sa meron kayong radio station. Diba? Ikaw naririnig mo. Pero hindi nasasagap nung mas malayo pa sa'yo. Pero nakakapag-contact naman kayo nung isa. So, i-relay mo sa kanya. Ito yung, diba? Ito yung order kasi hindi mo marinig. Relay mo yung order dun sa kasamahan natin. Diba? Repeat all calls from post more distant na mas malayo sa'yo. Kasi ikaw sagap mo. Diba? Example natin sa radyo, pwede din halimbawa may instruction, sinasabi, no? Ikaw yung naririnig mo, yung isa hindi naririnig, i-relay mo. Diba? To quit his post only when properly relieved. Kung yung posting mo ay hindi yan single post, diba? 24 hours dapat nababantayan yan, hanggat wala yung karelebo mo, hindi mo iiwanin yung pwesto mo. Diba?
Paano sir, hindi na dumating ano? Ay, problema na nung agency yun. Tawagan mo yung agency. Huwag mong iiwanan kasi kung once na manakawan yun, palo yun sa boss mo, pwedeng ma-terminate yung kontrata nyo. I-concern mo yun dun sa agency mo. Hindi ka pinapalitan dun. Wala ka ng tulog-tulog. Diba? So, huwag kayong basta maalis na nagmamaktol kayo, alisan nyo na lang yung ano, iwanan mo yung shotgun doon, iwanan mo yung mga logbook, bahala ka ng book, ano, hindi pwede yun. Kaya kayo kinuha dyan kasi para magbantay. Ngayon, kung ano man yung differences ninyo, hindi kayong pagkakaunawaan bilang mga gwardya, ay huwag niyong idamay yung kliyente. Diba? So, huwag kang alis hanggat wala kang karelyebo. Kung may mga problema, i-concern ninyo dun sa officers ninyo para maayusin nila. Diba? Then, next, to receive, obey, pass on to relieving guards all orders from company officers or officials, supervisors in post in charge, or shift leaders. Kung ano man yung instruction sa inyo, sa'yo, habang naka-duty ka, diba, ay i-relay mo yun ngayon sa papalit sa'yo. Ikaw pang umaga. Siyempre, wala siya. Diba? May sinabi sa guard mounting, pero pagdating ng hapon, hindi nga nag-guard mounting, hindi nare-relay yung mensahe. Ikaw, sa post mo, i-relay mo yun dun sa kabalitan mo. Diba? To talk to no one except in the line of duty. Ibig sabihin nito, may magtatanong si guard, ito po ba yung planta ng semento? Hindi ka nagsasalita. Talk to no one except in the line of duty. Line of duty po yun. Bilang isang gwardya, trabaho muna, sumagot. Saan natin i-apply yung to talk to no one except in the line of duty? May mga nagkikipagkwentuhan, may dumaan na chicks. So makipagchikahan sa'yo, hindi yun. Dapat di mo sasabihin yun. Gusto mo makapagyabang sa chicks, di ba? Napagkwentuhan ka na, i-open mo na yung mga dapat hindi mo sabihin patungkol sa kumpanya. Yun pala ay nag-i-scout lang ng information para alam nila kung paano kayo atakihin. Paano kayo nakawan, no? Magsalita tayo, magsalita tayo. No? Ang mga sasabihin natin ay in relation sa ating trabaho. No? Kasama sa ating trabaho. Kausapin ka ng boss, no? Ng commander mo, ng mga samahan. Diba? Yun lang yung ating sasabihin, hindi yung kung sino-sino yung tao na ating kinakausap pag, diba? Habang nasa post tayo. Diba? To sound or call the alarm in case of fire or disorder. Trabaho mo yun. Nagkaroon ng sunog, ikaw ngayon yung guard on duty. Alert 2. Press mo yung alarm. Then, call the fire. Diba? The nearest fire department, and inform your officer. Then the office, kung wala kang officer, inform mo yung amo mo. Kung halimbawa single posting, no? To call the superior officer in any case not covered by instruction. Habang nag-duty ka, meron tayong duties and responsibilities. May mga trabaho na hindi mo kayang desisyonan kasi hindi naman yung pang-araw-araw nangyayari. Ngayon mo lang na-encounter dun sa post mo. Ang gagawin mo, tawagan mo yung official mo. Kung single post ka, sino tawagan mo? Yung amo mo, di ba? Yan. Huwag kang nagdidesisyon sa mga bagay na hindi mo alam o hindi mo kayang desisyonan. Para iwas bulilyaso. To salute all company officials, supervisors, superiors in the agency, ranking public officials, and commission officers of the AFP and PNP. Ayan. Saludo. Magsaludo tayo pag makita natin itong mga opisyal na to. Kung makikita natin doon sa military 11 general orders, kasama doon yung flag, di ba? Colors. Kasama yun. Then ito, to be especially watchful at night and during the time of challenging, and to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without authority.
Dito madalas ang tinatanong pag may nag-a-apply kayo sa gwardiya, ano ba yung challenging time para sa'yo? Di ba? Ano ba yung challenging time? Tapos mayroon na akong nakilala na sabi, ang challenging time talaga itong alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4. Kasi dyan talaga yung peak ng mga magnanakaw kasi alam nila antok na antok ka na, hindi mo na kayang labanan yung antok mo. Diba? Sabi nila, yun daw yung challenging time. Diba? Pero alam nyo ba na itong number 11 na general orders, no? Base dun sa military 11 general orders. Pag sinabing about challenge, no? Ito yung challenge and reply. Sa kampo kasi ng sundalo, halimbawa, ginabi na, no? Kampo ng sundalo, papasok ka tapos hindi ka na-identify, magkakaroon ng challenge and reply. Meron challenge yan. I-challenge mo sila. Kung hindi tama yung kanilang sagot sa challenge mo, yung password hindi nila ibigay, matik, alanganin yun, baka kalaban na yun. Alerto ka na. Yun yung basihan ng challenge and reply. Diba? Ngayon, ano ba sa trabaho ng gwardiya yung kung saan kailangan ng challenge? Diba? Depende yan kung anong post ka, pang-araw ka, kung gator ka, kung nasa perimeter ka. Yan yung mga instances na kailangan mong i-exercise yung trabaho mo bilang isang gwardiya, ano? Na makita na walang intruder na makapasok. Diba? Ngayon, kung may papasok, ba't kayo papasok? Yun yung challenge. Sino ka ba? Saan na yung ID mo? Yun yung challenging the person. Yan yung iba kasi, what is the most challenging time, no? Although, tama din naman yun, pero ano ba natin, saan ba talaga binase ito? Base ito sa 11 general orders ng military. Ngayon tinatawag ko na sinasabi natin yung challenge na sa kanila, nung time na yun, ID, challenge na password. Diba? Paggamit nung papawis you, the password pag pumapasok kayo sa kampo. Kahit hanggang ngayon, lalo yung mga kampo na pumunta sa probinsya, no, na alanganan sila sa inyo. Diba? Bago kayo pumunta doon naman kasi yung headquarters magbibigay ng mga bago kayo mag-operate, meron kayong, alam nyo kung ano yung mga password para hindi para maiwasan yung encounter na madalas nangyayari nung mga unang panahon kasi wala pa ganong cellphone, wala pa ganong telepono, diba? Hindi mo alam kung totoong sundalo yung dumating, di ba? Umaasa tayo ng telegrama no? Hindi mo alam kung totoong sundalo, mga NPA pala. So kaya natin ginagamitan ng challenge. Diba? So next is security hazard. So ano naman ang security hazard? Ito yung mga panganib, diba? Sa seguridad ng isang kumpanya, panganib. Halimbawa, mga magnanakaw, diba? O kaya ano ba yung mga panganib? Walang bakod. Diba? Mahinang mga bakod na pwedeng pasukan. O kaya mga mahihinang pundasyon ng istruktura ng kumpanya. 'Di ba? Na pwedeng bumigay. 'Di ba? Pwedeng masira at maka-damage, pwedeng it can damage property or loss of life or even the loss of lives. O kaya yung mga impormasyon na ayaw natin na ma-divulge, yung mga ganun, 'di ba? Meron tayong mayroong nakapasok sa atin na espiya. Security hazard yan, no? So ano ba yung mga iba't ibang klase ng security hazards? Una ay human hazards. Tao, gawa ng tao. The act or condition affecting the safe operation of the facility caused by human action. Accidental or intentional like sabotage, espionage, pilferage, theft, and others. So, yun ang human hazards. Gawa ng tao. Panganib na dulot ng tao. Ba? Ano pagkaiba ng espionage at sabotage? Diba? Pinag-usapan natin, spelling. Ba?
So, espionage, the act of spying, pang-iispiya. Gusto nilang malaman kung ano yung sikreto ng kumpanya para gayahin nila. Sabotahe, paninira ng mga gamitan ng kumpanya kasi madalas ang involved sa sabotage sa mga empleyado din natin. Because na hindi nila nakukuha kung ano yung gusto nila. Walang taas na sahod, mga ganun, di ba? Pilferage, pag nanakaw sa loob bilang isang empleyado. Halimbawa, inuuwi mo yung araw-araw yung ballpen mo. Kung may may-ari ng kumpanya, pag-iinteresan mo yun. Diba? Nagagamit mo yung sasakyan, diesel ng kumpanya para mag-beach yung pamilya mo. Yan. Then, another kinds of hazard ay natural hazard. Diba? Tinatawag na the acts of God. Pero hindi ibig sabihin gawa ng Diyos, yung kalikasan. Kung sa insurance, yan yung covered ng ibang insurance, yun yung covered nila. Yung nature. Are the acts or situation caused by the natural phenomenon like floods, typhoons, earthquakes, and others. So, dalawa po yun, the human hazard and the natural hazard. Then, the degree or risk of security operation is depend on saan natin binabase yung bigat ng seguridad na kailangan natin dapat abutin sa isang kumpanya o sa isang pagmamay-ari natin. Diba? Bakit kailangan natin itong bantayan? Bakit kailangan 60 yung guard natin? Bakit kailangan meron sa gator? Dapat yan, titingnan natin ano ba yung saan ba natin yan binabase? Yung degree or yung bigat ng security na nakaatang sa kumpanya. Una ay relative criticality of operation. Ano ibig sabihin? Critical kasi yung operasyon ng kumpanya na yan. Pag sinasabi namin critical, yung operasyon ng kumpanya, the importance of firm with reference to the natural economy and security. Diba? Yung kumpanya na yan, kung bumagsak ay pwedeng manganib yung ekonomiya o seguridad ng ating bansa. Example, mga oil depot. Diba? Pag yan ay pinasabog ng mga kalaban, mga dam, ganon, pwede bang mailagay sa alanganin ng ating ekonomiya? Siyempre, dyan marami na umaasa sa tubig o mga produkto na galing sa dam. Diba? So, manganib na ba ang seguridad ng ating, siyempre, bababa yung ating ekonomiya. Diba? So, yun yung relative criticality of operation. Pangalawa naman ay relative vulnerability. Ano ibig sabihin? It is the susceptibility of the plant or establishment to damage, loss, or disruption of operation due to various hazards. For vulnerable, ibig sabihin vulnerable ka. Pwede, ikaw ay ano ibig sabihin ng vulnerable? Yung prone ka. Kailangan kang mabantayan. Bakit? Ikaw kasing kumpanya, ay marami ka kasing tanso na nakalatag. Pwedeng manakaw. Vulnerability. Mahina yung mga bakod mo. Diba? Vulnerable ka. So, kailangan mo lagyan ng bakod. Yun yung vulnerability. Nasa malayo kang lugar. Pwedeng puntahan ka ng mga makakaliwa. Hingan ka ng mga tax na revolutionary tax. Pag hindi ka magbigay ay susunugin. Ba? So yun yung mga sa relative vulnerability. Vulnerable ka. Bakit? Kasi nasa malayo ka. Malayo yung responde kung halimbawa na pagdating ng mga sundalo, mga pulis ay matatagal. Kaya gustong-gusto kang banatan halimbawa ng mga makakaliwang grupo hingan ng revolutionary taxes. Tawag doon ay vulnerability. Kung andun yung vulnerability, so kailangan kang mag-employ ng security guards na ang kanilang mga baril ay hindi shotgun at revolver. Yan ay isang exemption na pwedeng gumamit ngayon ng security guard ng mga high-powered firearm as provided for by law, Republic Act 5487, as we will be discussing that later on. Then next,
The three major areas of operation in industrial security. Paano nag-operate ang industrial security? First is the physical security. Physical security, sum total lahat ng trabaho sa paggugwardiya na patungkol sa physical safeguards. Halimbawa, pag-install ng bakod, paglagay ng gwardya, diba? Paglagay ng ilaw. Ayan. Yan ay tinatawag na physical security. Paglagay ng gate, physical security yan. Diba? Paglagay ng siyempre, halimbawa sa bahay nyo, bakit kailangan may bubong para hindi kayo mabasa? Physical security. Next, document and information security. Ang iniingatan natin dito ay yung impormasyon ng kumpanya. Nakapokus tayo sa document and information security, yung mga classified information ng kumpanya. Diba? Sino ba yung mga may-ari, paano ba yung kanilang mga galawan, oras ng pagpasok, paglabas, yan. Tinatago natin yan para hindi makidnap yung ating amo, yung may-ari. Diba? Hindi sila mahututan ng mga kalaban, yung mga numbers nila, hindi natin kinakalat kani-kanino man para hindi sila targetin ng mga criminal elements. Diba? Bukod dyan, yung halimbawa yung sekreto ng kumpanya. Halimbawa, paggawa ng simento, paggawa ng gardenia, mga yan. Then, personnel security. Ano naman sa personnel security? Conducted and criteria applied to determine work suitability of a particular application or the retention or transfer of a particular employee. Ang area ng security na ito ay patungkol sa mga tauhan natin. Yung tao ba na ito, kailangan ba nating i-promote? O kailangan ba natin itong i-retain? Hindi ba natin ito itatanggalin? Productive ba ito sa atin? Hindi ba niya ibebenta yung ating company? Yun yung personal security. So magkakaroon tayo ng BI. Lalo kung ipopromote mo yung tao na magiging manager, once na naging manager na yan, magkakaroon na siya ng access sa mga information sa company. Baka naman balingbing siya. Diba? So yan yung personnel security. Then the other types of security, physical security, na pag-usapan natin na yan. Industrial security, form of physical involving industrial plants. Mga kumpanya, malalaking kumpanya, malalaking negosyo, diba? Business enterprise, this involves safeguarding of personnel, process, properties, and operation. Then bank security, bangko naman yung ating binabantayan, resulting from the application of various measures which safeguards cash and assets which storage in transit and during transaction. Kung bank security, hindi lang yung habang nasa loob yung ng bangko yung pera, pwede kasama yun nung habang tinatransfer natin yung pera papunta sa bangko. Diba? Kaya meron yung mga services na kinukuha yung mga bangko, yung armored vehicles. Hotel security para sa mga hotel. Paano tayo makipag-deal sa mga clients. Diba? Yung pag mapunta kayo ng 5-star hotel na maging gwardiya, lalo yung mga pinapasukan ng mga prominenting mga individual, isa sa rules doon ay bawal makipag eye-to-eye contact, mumukhaan. Wala, pumasok si chicks niya pala si mga ganon. Bawal yon. Tapos VIP security, diba? Protection of ranking officials, ranking public or pwede ding private government officials or the public individuals, na kung saan yung kanilang mga posisyon ay pwedeng manganib yung kanilang mga buhay. Yun yung VIP security. Ang daming klase ng security, no? Document security. Mabantayan natin yung yung impormasyon, mga classified information sa ating company. Document security 'yon. Halimbawa, isang example yung recipe ng paggawa ng Krabby Patty ni Mr. Crab, 'di ba? Laging gustong kunin ni Plankton. Ang ginawa ni Mr. Crab ay nilagay niya doon sa kanyang bowl, 'di ba? So yun ay
example ng document security. Operation security, seguridad ng paano nag-operate yung ating company. Diba? So, dapat natin bantayan yun kasi kung may magsasabotahe sa atin, no? Madali nilang tayong sabotahe kung alam nila kung paano nag-operate yung ating kumpanya. Communication security, halimbawa gumagamit tayo ng telephone, radio, na pwede tayong ma-wiretap, diba? Magkaroon ng bugging devices, and so on and so forth. Kaya makita nyo pag mga gwardiya, gumagamit sila ng call word or call sign. Kaya lang ngayon, hindi gaano ginagamit ng mga bihira. Medyo hindi ganun kasulid yung paggamit ng call word or call sign. Parang na-relax na yung mga ibang security guards. Kailangan gumamit tayo ng call words and call signs, no? Then the other types of security such as ano pa? Iba pa. So yun yung ano ba 'yan? Air cargo. Ba? Security. Bawa sa eroplano. School security. Ba? So sa school natin may gwardiya. Wag yung wag yung hindi mo kilala, ganun sa gwardiya, respetuhin natin. Yung gwardiya ng ating school, supermarket, and then personnel. Dito naman tayo sa 3 lines of defense in the security operation. 3 depensa sa security operation. Unang depensa, diba? Consists of the perimeter fences or barriers. Diba? Sa bahay ninyo, unang depensa nyo yung mga bakod. Pangalawang depensa, yung mga pinto, bintana, nilagyan yung mga grills, no? Mayroon kang pinto na nilalak, di ba? Second line of defense yun. So, pumasok siya sa first line of defense, sinira niyo yung bakod mo, kailangan pa niyang sirain yung mga bintana, kailangan sirain yung pinto. Pag nakapasok siya, meron ka pang third line of defense. Ano yun? Pwedeng ilagay mo sa vault, cabinet, and others in interior files and others, no? Then so pumunta tayo sa physical security. So diniscuss natin kung ano yung physical security kanina, di ba? So ano ba yung mga levels ng physical security? Oops. Tingnan natin tong levels ng physical security. Antas ng physical security. Ano ba yung mga yon? Mayroon po tayong 5. The minimum, low level, medium, high level, tsaka maximum security. Ang minimum security, no? Ito yung dinisenyo na paglalagay ng gwardiya. Ang gusto nating pigilan ay yung pagpasok ng unauthorized activity, mga may makapasok na hindi natin kilala. Bawa may mga tao na pumapasok sa loob ng kumpanya, pwede silang madisgrasya, mamulot-mulot ng mga bakal-bakal. So, minimum security yon. Di ba? Kung yung low-level security, designed to impede and detect, so, bukod dun sa pinipigilan mo, meron ka pang advance, meron kang detection. So, pwede kang maglagay ng alarm para halimbawa, hindi ka nakatingin pero pumasok sa pa siya. So, andun yung detection. Bukod sa impede, andun pa rin yung detection. Diba? Anong tinitingnan mo? Activity that will threaten safety. Halimbawa, may pumasok doon na pwedeng magnakaw sa ating kumpanya. Diba? O kaya pumasok sa bahay natin na pwedeng pumatay sa atin. Diba? Medium security level designed to impede, detect, and assess. So, hindi lang impede, hindi lang niya pigilan, hindi lang niya i-detect. Magkakaroon ng assessment ng most unauthorized external and internal activities. Yung mga, hindi lang yung mga nanggagaling sa labas na illegal na aktibidades, pati din yung sa loob, yung mga empleyado. Ano ba yung mga illegal na ginagawa ng mga empleyado? Kakaroon ka ng assessment. Sa high-level security, decide to impede, detect, and assess unauthorized external and internal activities. Dalawa, no? Halos parehas sila dito sa
medium. Kaya lang, composed of the measures, devices incorporated in the above cited slip and some more advanced protective system. Pareha sila sa medium security level pero nagbigay ka ng medyo mas advanced na klase ng security protective system. And then the maximum security system, ano yung binabantayan? Designed to impede, detect, assess, and neutralize. Tandaan yun. Hindi lang niya i-detect, hindi lang niya pipigilan, hindi lang niya i-assess kung meron security threat, pero in-neutralize niya. I-neutralize na, i-shut off niya talaga. Para hindi matuloy yung threat. So, yan po yung level ng physical security. Ngayon, sa pag-practice ng security, industrial security, lagi nating tatandaan tong security concept. Lagi nating isipin bilang isang gwardiya or bilang isang security officer or may-ari ng security agency na nagkakaroon kayo ng security survey, lagi mong tatandaan that the enemy agents must have access. Kahit gaano kataas na bakod yan, tatandaan mo, meron pa rin paraan na pumasok yung magnanakaw. Ngayon, i-address mo ngayon yun. Huwag kang nagkakamati. Wala na yan, 9 meters na yan, wala na yan. Hindi na yan papasukan ng magnanakaw. Tatandaan natin, no? Sa number 2, sabi niya, there is no impenetrable barrier. Walang bakod na hindi napapasok. Kahit gaano kataas yan, pwedeng mag-helicopter, pwedeng, di ba? Makita niyo parang sa James Bond, di ba? Sir, paano kung ikulong ko yung bahay ko? Maghukay siya sa ilalim. Sir, lagyan ko din ng hindi nabubuta sa ilalim, sa gilid, tsaka tuktok. Paano ka hihinga? Paano ka papasok? Sir, hindi may gate ako. Doon din dadaan yung magnanakaw. Lalagyan ko ng gwardiya. Bakit hindi mamamatay yung gwardiya mo? Tatimingan nila kung kailan ka papasok, di ba? Depende yan sa anong klaseng security na meron ka. The surreptitious and the non-surreptitious entry. Yung covert and non-covert. Pag surreptitious, ibig sabihin, secretive na pagpasok ng mga intruder. At yung non-surreptitious, ayan yung kitang-kita natin. Then, lagi niyong tatandaan that each installation is different as to their system of operation. Magkakaiba yung security operation natin. Hindi mo, wala yan. Ba't ganyan yung ginagawa ninyo? Sa kumpanya namin, hindi ganyan. Magkaiba po yan. Depende kasi sa komunidad, sa mga empleyado, kung anong klaseng kumpanya kayo. Hindi pare-parehas yung security system ng security. Mayroon at mayroong pagkakaiba sa mga iba't ibang dahil sa mga iba't ibang dahilan. Diba? So, ngayon, pag-usapan natin yung barrier. Bakod, no? These are any structure or physical device. Barriers, these are any structure or physical device capable of restricting, deterring, or delaying legal access to installation. Bakod, di ba? Kaya nga, nilagay natin yan para pigilan yung pagpasok ng mga unauthorized individual. So, bakod yun yung barrier. So, perimeter barrier, a medium or structure which define the physical limits. Naglagay tayo ng perimeter barrier, yan yung nagsasabi na hanggang dyan yung area natin. Diba? That define the physical limits kung saan hindi na sila pwedeng pumasok. Diba? At ginagamit natin ito na protection laban sa mga intruder. Diba? Then, inside perimeter, mayroon pong dalawang klaseng barrier. The inside perimeter and the outside perimeter. Inside perimeter, a line protection adjacent to protected area, passing through points of possible entry into the area, such as doors, windows, skylights, tunnels, or other points of access. So, inside perimeter, sa loob yan. May pinto ka. May bintana ka. Inside perimeter yun. Outside perimeter, yun yung bakod mo. Ba? Bakod. Hindi konektado dun sa pinoprotektahan natin. So, bakit tayo naglalagay ng, so tandaan nyo yun, dalawa, the inside perimeter and the outside perimeter.
Ano ang purpose? The purpose is of protective barrier is safeguarding the areas, building, and then the properties, utilization of lightings at night have contributed to modern attempts. Alam na natin yan. Para hindi pasukin tayo ng intruder. Sayang lang yung oras, no? So, ano ba ang requirements ng isang barrier o bakod? Sa taas niya, 8 feet at minimum. Minimum, ibig sabihin, pwede mong taasan pa. Basta hindi bababa ng 8 feet. Slack at the bottom. Yung butas sa ilalim ng bakod natin. Diba? Hindi, halimbawa, yung mga hindi sementado, ng klase ng bakod na naglagay tayo ng mga, halimbawa, mga bakal o kaya yung mga barbed wire. Butas sa ilalim, sabi na, not exceed 2 inches. Yung diferensya ng bakod hanggang sa ground. Diba? Dapat hindi tataas sa 2 inches na kung saan pwedeng iabot yung pasok yung kamay o kaya yung mga bagay na pwedeng ilabas ng mga nagnakaw galing sa loob, diba? If the fence is not taut or tight, hindi paano kung saan yung bakod na nilagay mo hindi tight, hindi ano ba yun? Hindi siya matigas o lumulundo-lundo, no? Maluwag siya. Dapat hangga't maaari, no, ay palapitin pa natin sa ground yung ating bakod. Kasi kung maluwag kasi pwedeng iangat nila, tataas pa rin yung slack mo sa ilalim. Slack at the bottom. So, kung gumagamit naman tayo ng kahoy na bakod, dapat ay ang dimension niya, no? Minimum horizontal dimension of 4 inches by 4 inches. Ganun yung kalaki, 4 by 4 na kahoy. Pag naman steel post, diba? Tapos, the round type, pag round type na bakal, at least 2 inches in diameter. Didos na tubo. Kung gagamit tayo ng H-beam, at least hindi din bababa ng 2 inches at the smallest diameter. Pag naman gumagamit tayo ng paglalagay ng poste sa bakod, fence post should be set in concrete or in form soil using commercial type anchors. So, halimbawa, sisimentohan natin yung poste natin para hindi gumagalaw, no? Dapat magbaon tayo ng 3 feet depth, 3 feet na pababa, no? The maximum distance between post, yung pagitan ng mga bawat poste ay 10 feet. So, kailangan nyo itong aralin mabuti. Napakadali lang naman yan kung intindi nyo lang. Sa taas ng ating bakod, dapat maglalagay tayo ng overhang, diba? Na naka 45 degree. Diba? Kita niyo yung ibang bakod. May nakita ka na may parang nakalawit sa taas ng bakod na either nakatutok palabas or paloob. Naka 45 degree angle ang tawag natin doon ay yung mga fence top. Oh, yung ating ano ba yun ang tawag natin doon? Mamaya pag-usapan na lang natin yun. So, yan yung ating fence top, 45 degrees. Depende yan. Bakit sir yung iba nakatutok sa labas? Kasi ang gusto mong pigilan ay yung pagpasok ng mga intruder. Bakit naman sir yung iba sa loob yung tutok? Kasi gusto mo din pigilan, baka may mga empleyado doon tumatalon. Halimbawa sa mga school. Ba? Ang fence top nila ay nakatutok sa loob kasi iniiwasan nila yung mga bata ay tumatalon sa bakod. Or pwede ning dalawa. Yung isa nakatutok sa labas, yung isa nakatutok sa loob. Then fence area. The area surrounding the fence should be clear of trees. Yung lugar na kung saan yung bakod, dapat malinis sa mga vegetation, mga tanim. Bakit? Kasi okay mga kahoy, kasi pwedeng doon umakyat yung magnanakaw. Kaya doon yung pagtaguan ng magnanakaw. Halimbawa, magkakaroon tayo ng gate, no? Dapat konti. Maglagay tayo ng gate sa mga binakuran natin, konti lang. Tapos, ito ay nabubuksan sa loob yung iba, no? For efficient safe operation of the installation. Huwag kang masyadong maglagay ng maraming pinto kasi maraming pwedeng magiging access.
Di ba? Then, fence opening. Butas nung bakod natin. All openings in the fence in excess of 96 inches, yung kalapad 96 inches, lalagyan natin ng bars. Halimbawa, nagkulang, may nabuksan na ganun. So, basta, mas mahigit ng 96 inches yung butas, lagyan natin ng takip. Kasi pwede nang pasukan ng tao yun. Then, multiple fence if used. Ito pa yung sinasabi ko pala, dito pala nakalagay. Kung halimbawa maglagay tayo ng mga pinto sa bakod natin, gate natin, it must be which is opened outside. Pinubuksan mo nung mga tao sa loob. Kasi kung nabubuksan sa labas, hindi yung intruder, papasok lang din. Diba? Tapos, multiple fence, it should be, if you use multiple fence, should at least 10 feet apart. Kung maraming bakod, kasi yung iba may overlapping fences na ginagamit nila. So, 10 feet apart. And the overhang of the inner fence should point inward rather than away from the installation. Maximum distance, any parallel fence should at least should not exceed 150 feet. Then, dito po tayo sa two types of physical barrier, the natural barrier and the man-made barrier. Ano ba yung mga natural barrier? Yung mga natural barrier, gawa ng kalikasan. Halimbawa, yung kumpanya mo ay nasa likod niya ay ilog. So, hindi madali makatawid yung mga gusto nung makapasok. So, yung ilog ay natural barrier mo. Diba? Halimbawa, may mga bato, pader, natural. Diba? Kung man-made naman, yan yung gawa ng tao. Nagsemento kayo, nagpatayo kayo ng bakod, yan yung man-made barrier. So, yan po yung dalawang types ng general types ng barrier. The natural barrier, gawa ng kalikasan. And then the man-made barrier, gawa ng tao. Diba? So, next, other types of physical barrier, natural barrier, structural, ginawa ng tao. Human barrier, naglagay ka ng tao. Si Mamang Guard mismo. Animal barrier, naglagay ka ng aso o kaya gansa para nag-iingay pag mayroong intruder. Diba? And any animals which you can use. And then energy barrier, yung paglalagay ng electric fence or alarms, energy barrier po yun. So, dito muna tayo, no?